Attorney, kamusta na po si Mayor Alice Go? Well, sa ngayon, suspended. So, balik siya sa kanya pagiging citizen, ordinary citizen. And meron pong mga hinanda na kaso, ito, tax evasion, reklamo kontra kay Bamban na Mayor. Sa tingin po ninyo, ano ba ito? Naisampa na ba ito? Nakatanggap na ba kayo ng reklamo? Kopya? Nakatanggap kami sa ombudsman pa lang eh. Wala pa yung ibang sinasabi. Manong Jay? Yes. Attorney Steven, maya pagat pa na po ka. Maya pagkat na po, Goyang Jay. Wow. Makana, kaba mo, mangusta ko pa mo. Kumusta na rin tao Bambang kanyan neng sinuspindi rin mayor? O paano ito na eh? Kaluguran eh. So, ano itong sa ombudsman, from your perspective, anong kaso ito? Administrative ba ito? Criminal? Ito ba isang harassment case na sa intindi ninyo o may konting katotohanan? Kasi hindi lang naman siya ang involved dito sa kaso, di ba, Steven? Kasama yung abogado at saka yung isang licensing. Hindi, lang to, administrative. Pero ako, I'm very confident na malalampasan niya to eh. Kasi mababaw kaso eh. Ang perfect lang naman ang kini-question sa kanya dito eh. So, kwan lang ito, matter of, hindi ba masyadong, if this is an administrative case, don't you think the 6-month preventive suspension was rather too heavy for as a precautionary measure? Hindi ba pwedeng dati mga 90 days lang yung mga ganyan eh? Alam mo kaya Jay, kasi ganito yan, meron tayong batas eh, yung Ombudsman Act. Inaalam sila na maximum na 6 months if in the belief of the Ombudsman malakas ang ebidensya. Ang sinuspende siya, hindi pa kami nakakasagot. So ako naniniwala ko kung makakasagot kami at naniniwala ako sa integrity ng opisina ng Ombudsman, makikita nila na wala namang merit yung kaso pinail sa kanya ng PAOK pa, DILG yata o PAOK po. Mukha DILG, lang to eh, mayor's permit. Kuya, ang pag-grant ng mayor's permit, ano yan sa mga mayor? Ministerial yan, di ba? Kung compliant ka, lahat ng requirements, kompleto ka, the ARTA law, tsaka ease of doing business, i-grant mo agad yan. Otherwise, pag-iisipan kang nangingikil ka, pag inohold mo yun. Correct. Oo. Ang problema, itong POGO applicant na to, kompleto siya ng requirements. Meron siyang lisensya ng PAGCOR. Kung bakit hindi bigyan ng permit, ano bang reason? So ito pag dumating sa tanggapan ng mayor kahit saang lugar, hindi lang necessarily sa Banban, pag compliant siya, walang choice ang mayor kundi grant yung permit, ganun ba? Correct, kasi ease of doing business, kailangan mabilis. Sa dami ng aplikante kung lunsod paano matetenga walang negosyo, walang operation, walang permitting. Hindi ko rin maintindihan. Meron na palang ganitong mga complaints against the mayor. And yet, ang Senate, ewan ko kung ano investigation, binibiro ko na nga eh. Para kung ang intention nila is to establish the true identity of Mayor Alice, tanong na rin nila sino first boyfriend, anong favorite color, yung mga ganon, no? Parang nagiging katatawanan na eh. Pakiusap kasi yung Honorable Senate in aid of legislation ang trabaho nila. Di ba magbalangka? So with the suspension tingin mo sa kliyente mo kailangan pa siya mag-attend ng mga Senate hearing na ito? Kailangan. Hindi ko na nga tingin ko nga di nga dapat, kaya lang pag ni-require siya, mako-contempt naman siya pag di siya nag-attend. Ano ba ang connection na pagiging, halimbawa, assuming hindi naman totoo, Chinese siya, o may boyfriend siya, ano kinalaman na sa Pilipinas? Correct. Kung
ako yung senator, edi assume ko lang, sabihin ko, sige, Chinese ka. Send ko yung mga pangyayaring ganitong senaryo. Mahigpitan ko yung pagpasok ng mga foreign nationals na may masamang intensyon. Gumawa na ako sabi mo, urgent yan eh. So, bakit dito pa gumawa? Kailangan mo pa magawa ng unlimited hearing, unli hearing, para lang ma-establish mo yung gusto mo. Ano ngayon? Ma-establish mo Chinese siya, hindi ka kung hindi mo ma-establish na Chinese siya, hindi ka nagagawa ng batas. Correct. At saka, ang nangyayari kasi, hindi ko maintindihan, kasi ako, hindi naman ako abogado, pero ako'y nag-aaral din ng mga batas, ano. Ang pagkakaalam ko, kung sino yung may duda, yun ang magpapatunay, hindi yung, ang lumalabas ngayon, yung inaakusahan nila, kinakailangan patunayan niya yung akusasyon nila eh. Oo, mali yun, kasi ang allegation, hindi yan ebidensya. Ang problema, Correct. kuya, sa social media, pag pinagbintangan ka, ikaw na ngayon magpapaliwanag kasi sirang-sira ka na sa buong mundo. Ang problema, hindi man yun ebidensya eh. Diba? Attorney David, balikan lang natin yung sa kaso sa ombudsman, ano po. Gaano katagal yung kailangan na pag-aralan yung complaint before you can submit to the ombudsman the response or itong sagot o tugon ni Mayor Alice Go? Meron lang kaming 5 araw sa ombudsman. So, awa ng Diyos, bukas may sasubmit ko bago magtanghali yung aming panawagan na ma-lift na yung suspension. Dahil wala naman talagang basihan yun eh. Hindi lang kami pinasagutan. Ako pinasagot kami, naliwanagan na ultimano yun. Ibig sabihin nung natanggap ng ombudsman yung reklamo, nag-motopropyo sila nag-preventive suspension without giving the opportunities doon sa respondent to respond to the complaint? Ganun na nga nangyari. So, nasuspend siya na wala man. Hindi man lang kami na, hoy, may kaso ka rito. Sagutin mo naman, wala namang ganun eh. So, right now po, ito naman sa ngalan ng public service, yung mga taga-Banban, are they, kasi hindi ko malaman kung ano yung batas, ano? Ngayon na suspended, preventively suspended, liwanagin natin palagi yan, preventively suspended si Mayor Go. Paano kung may lalapit po sa kanya na mga constituents niya, that does preclude her from attending to the constituents because she's preventively suspended? Well, officially, hindi siya pwede. Pero as a person, gusto niyang tumulong, lagi naman yung ginagawa yun, pwede niyang gawin yun. Hindi siya pwede mag-perform ng official acts. Pero ang pagtulong naman sa kapwa, hindi naman kailangang official ka para tumulong. Concern lang ako dito sa preventive suspension na ito, Attorney David, ano, and please walk us through the system. Kasi by October, which is within the 6 months period, filing na ng certificate of candidacy, if I'm not mistaken, October 1 to 8, no? Kung tatakbo ba uli as, and probably let us know kung tatakbo siya, no? Hindi ba magkakaroon ng complication doon sa kanyang COC, Certificate of Candidacy? Wala akong nakikitang problema. Kasi ako nga, as a lawyer niya, yung advice ko siya tumakbo. Kasi yung taong bayan, yan ang tunay na husgado. Gusto ba talaga nila pa kahit na huwag naman natin tigilan ng technicalities yung isang tao dahil lang takot tayong matalo, baka may takot matalo sa kanya dyan. Anyway, bakit hindi mo hayaan ng bayan na humusga sa kanya? Kaya sabi ko, paano matakit mo yung sarili mo, tumakbo ka. Patunayan mo, mahal ka ng mga tao. Attorney David, sana hindi ito ang huli nating pag-uusap, ano, at mapagbigyan mo kami sa mga susunod na araw. Linawin ko lang uli, by tomorrow magsasubmit na kayo ng tugon doon sa reklamo laban kay Mayor dyan sa Ombudsman. Opo, Kuya Jay. Manong Jay, may singit ko lang kay Attorney Go ahead. David. Attorney, merong kandaan po si Mayor Alice Go na sumailalim sa DNA test. Tanong ko lang po, yung ina po niya, nahanap na po ba yung sinasabing kasambahay nila? Dahil meron din silang tinuturing na di ba? Yung mga ilang senador, meron din silang tinuturing na sinasabi nilang ito yung ina ni Pinipilit nila. Pinipilit nila na ito yung ina. Baka makuryente sila dyan, ha? Ilang taon ba yung sinasabi nila ngayon na parang imposible man yata maging namin yun.
Pero categorically sinasabi na hindi niya nanay yan. Mm. So kaya, Hindi niya nanay si Wenli, oh. kaya nga ayaw namin indignify, papa-DNA. Lahat na lang ng sasabihin nila, masyado namang intrusyon ng privacy ni Mayor yun. Lahat Correct. na Hindi naman tayo papayag doon. Ang sinasabi ko, kung lumabas yung Amelia Leal, sana lumabas, pakiusap, lumabas. Yun, kami mag-DNA with that person. Kasi nga, Ayun. maganda yun. Siyempre, dapat doon ang DNA dahil yun ang yung sinasabing nanay talaga eh. O yun ang aming paninindigan. Pero yung sinasabi nila, ang daming lumalabas sa Facebook, kapatid ko si ganyan. Alam naman patulan natin lahat yun. Correct, oh. Ayan. Oo. Opo. Attorney, maraming salamat po. Well, may isa pa ako. Sige. Ako gusto ko lang itanong kay Atty. David kasi sa mga yung Bambang kasi halos Kabampangan nakatira diyan, Admar eh. What kapaliradaya kang mayor? Kwaintin dyan. Boss, politics to. Politics to. Hindi ko maintindihan din. Malapit na eleksyon. Thank you very much, Atty. David. Maraming salamat si Attorney Stephen David, ang abogado ni Bamban, Tarlac, Mayor Alice Go, mga kapart